10 taon akong nagtiis, naglingkod sa pamilya Zamora. Akala ko, sapat na iyon. Ngunit nang ibigay ni Gabo ang lahat ng pinaghirapan namin, ang halos 50 milyong pisong ari-arian, sa kanyang kabit, pakiramdam ko ay namatay ako. Hindi lang ang puso ko ang nawasak, kundi pati ang tiwala. Ngayon, sa harap ng lahat, ipapakita ko na may karapatan din akong lumaban. Hindi ako ang dating Marisa. Bago ka magpatuloy, mag-subscribe ka muna, baka sa katahimikan mo, may isang kwentong para sa iyo. Ako si Maria Santos. Marisa ang tawag sa akin ng aking pamilya. 35 taon ako noon, pero parang daang taon na ang bawat araw na lumipas. Ang kwentong ito, hindi ito tungkol sa pag-ibig na naglaho. Hindi rin ito tungkol sa isang paghihiganti na puno ng galit. Ito ay tungkol sa isang babae, na ako, na natuklasan ang sarili sa gitna ng 10 taong buhay na puno ng pagkukunwari at kasinungalingan. Isang babaeng, sa wakas, ay natuto ng lumaban, huminga ako ng malalim, ang papel ng diborsyo ay sariwa pa sa aking mga kamay. Walang luha. Walang sigaw. Walang pagkapit kaninuman. Matagal na akong lumampas sa puntong iyon ng pagiging mahina. Ngayon, ang bigat na nararamdaman ko ay hindi na sakit kundi isang kakaibang kalayaan. Ang una kong ginawa, nang makumpirma ang lahat, ay kunin ang wheelchair ng aking biyenan, si Don Roberto Zamora. Siya ang patriarka ng pamilya nila, ang dating malakas na tao na ngayon ay bahagyang paralisado dahil sa stroke. Ako mismo ang nagtulak sa kanya. Hindi sa ospital. Hindi sa bahay ng kanyang anak, kundi sa bahay ng kabit ng aking asawa. Sa bahay ni Carmina Perez o Mina. Pagdating namin sa harap ng bahay ni Mina, isang townhouse na may dilaw na pader at isang hindi kaaya-ayang berdeng rehas sa labas, tumawag ako sa doorbell. Lumabas si Mina. Nakita ko ang gulat sa kanyang mukha nang makita ako. Nakalimutan na ba niya kung paano ako tingnan ng may panunuya? O nakalimutan na ba niya kung paano ako tingnan ng may pagtatagumpay? Ngayon, walang pagtatagumpay sa kanyang mga mata. Puno ito ng takot. Marisa, anong ginagawa mo rito? Ang kanyang boses, nanginginig, umiti ako. Isang ngiti na alam kong hindi niya malilimutan. Wala naman. Dinala ko lang ang pinakamahalagang tao sa pamilyang ito. Iniurong ko ang wheelchair. Nakita kong lumaki ang mga mata ni Don Roberto sa pagkabigla. Marisa, saan mo ako dinala? Nasaan tayo? Yumuko ako. Bumulong ako sa kanya, ang boses ko ay kasing lamig ng hating gabi. Ito ang lugar na laging dinadalaw ng iyong anak. Don Roberto. Dito niya tinatamasa ang kanyang kinabukasan, kasama ang kanyang kabit. Mula ngayon, dito kayo maninirahan. Bilang iyong ex-manugang, wala na akong anumang obligasyon sa inyo. Ang mukha ni Mina ay namutla. Hindi. Hindi pwede. Paano ko aalagaan ang isang matanda? Hindi mo kailangan alagaan, sabi ko, ngunit kung hindi dahil sa iyo, hindi sana gumuho ang pamilya ko. Panahon na para panagutan mo ang iyong bahagi. Iniwan ko sa tabi niya ang isang bag ng gamot ni Don Roberto. Isang manual sa pag-aalaga. At ilang damit, umalis ako. Lumakad ako pabalik sa kalsada. Umuulan, ngunit ang puso ko ay magaan. Parang balahibo. Sa wakas, malaya ako, pero paano ako napunta sa puntong ito? Hayaan ninyong balikan ko ang lahat. Ako si Maria Santos. Nagpakasal ako kay Gabriel Zamora, o Gabo, 10 taon na ang nakalipas. Akala ko noon ang kasal ay bunga ng pag-ibig. Isang kanlungan para sa buong buhay. Ngunit naging isang tabing lang pala ito. Upang itago ang mundo ng kasinungalingan, ng pagtataksil, at ng malupit na pagwawalang bahala. Ang 10 taon na nabuhay ako bilang asawa ni Gabo ay panahon ng pasensya. Ng sakripisyo. Akala ng mga tao, nabubuhay ako ng marangya.
Ikinasal sa isang direktor ng isang malaking construction firm. May magandang apartment sa Forbes Park. May magandang kotse. Ako ang kinaiinggitang manugang ng isang pamilyang may apelyido, ngunit walang nakakaalam sa mga gabi na nag-iisa akong kumakain ng hapunan. Naghihintay ng walang kabuluhan. Sa isang asawang di umano ay nasa business trip. Nakayakap sa isang walang lamang kama, hindi makatulog, nagsimula ang aking mga pagdududa ng maging iritable at malayo si Gabo. Nang dumalas ang kanyang pagliban sa gabi. Dahil sa mga proyekto na malalayo daw. O sa mga kagyat na trabaho, ngunit ang isang babaeng nagmamahal, isang babaeng may pamilya. Siya ang pinakamadaling manlinlang sa sarili. Nagtiwala ako ng bulag sa aking asawa. Lubos akong nagtiwala. Ang lahat ay nagbago isang gabi. Isang gabing umuulan. Ang buhay ko ay lumiko sa isang ganap na bagong direksyon. Hindi sinasadya. Nakita ko ang kotse ni Gabo. Ang pamilyar na kotse. Nakaparada sa harap ng isang maliit. Diskreto. Na cave sa isang eskinita sa Sampaloc. Akala ko simpleng pagkakataon lang. Pumasok ako. Umorder ng kape. Umupo sa kabilang mesa at doon ko siya nakita. Hindi siya nag-iisa. Sa tabi niya, isang babae na nasa mga 20 taong gulang. Naka-miniskirt. Pulang-pula ang labi. At may mapanuksong tingin. Magkahawak sila ng kamay. Nagtatawanan. Nag-uusap na may pagiging komportable. Isang pagiging komportable na bumuo sa akin ng bato. Hindi ako sumugod ng gabing iyon. Hindi ako nagwala. Tumayo ako ng tahimik. Nagbayad. At umuwi. Sa daan pabalik, ang mga luha ay umagos na parang ulan. Hindi ako umiiyak dahil sa pagtataksil. Umiiyak ako dahil sa pagkaunawa. Sa matagal na pagiging bulag. Sa loob ng 10 taon. Pagdating ko sa bahay, tumayo ako sa harap ng aming larawan sa kasal. Nakasabit sa dingding. May panahon na ganyan kaming ngiti. Nagsusumpaan ng walang hanggang pag-ibig. Ngunit ngayon ako ay nag-iisa. Doon ko iyon naintindihan. Panahon na para tapusin ang lahat. Ang 10 taon kong pagsasama kay Gabo, hindi lang ang pagtataksil niya ang nagbigay sa akin ng sakit. Mas malalim pa roon ang sugat. Ito ay ang malupit na pagtrato ng aking biyenan, si Doña Elena Reyes, na mas kilala bilang Aling Elena. Mula pa ng unang araw kong pumasok sa kanilang bahay, ipinaramdam na niya sa akin na isa lang akong ordinaryong babae mula sa probinsya. Hindi ko alam. Hindi ko dapat. Hindi ako kabilang sa kanilang pamilya. Naaalala ko ang mga salita ni Aling Elena noong araw ng aming kasal. Dapat kang magpasalamat at nakapasok ka sa pamilyang ito, Marisa. Ang kanyang tinig ay may halong pagmamataas. Kami ay mga taong may prinsipyo. Ang asawa ko ay direktor ng isang institusyon. Lahat ng aming pamilya ay may pinag-aralan. Kumilos ka ng maayos. Huwag mong dungisan ang aming apelyido. Ang mga salitang iyon parang batas sa pandinig ko. At sinunod ko. Ginawa ko ang lahat para maging perpektong manugang. Gumigising ako ng alas 5 ng umaga para maghanda ng almusal para sa lahat. Habang sila ni Gabo ay mahimbing na natutulog. Kung may lagnat ako, sasabihin niya, nag-iinarte ka lang. Walang sakit na totoo. Naalala ko nang nagkaroon ako ng lagnat. Mataas. Higit 38 degrees Celsius. Pinilit niya akong pumunta sa palengke. Kailangan daw ng sariwang sangkap. Hindi daw pwedeng ipagpaliban. Walang sinumang sumuporta sa akin. Sumunod ako. Dahil akala ko ganoon ang pagiging manugang. Ganoon ang pagmamahal. Pagbalik ko, mas lumala ang lagnat. Kinabukasan, nawala ang aking pinakapangarap. Nakunan ako. Nang malaman ni Aling Elena ang nangyari, hindi siya nakaramdam ng awa.
Hindi siya lumuha. Sa halip, sinabi niya sa akin, ayaw ng langit na bigyan ka ng anak. Siguro, baog ka talaga. Ang mga salitang iyon, mas masakit pa sa pisikal na sakit. Ito ang nagbigay ng lamat sa aking puso. Ngunit nanatili akong tahimik. Akala ko, iyon ang tama. Ang pagtitiis. Ang pag-unawa, pero nagbago ang lahat nang makita ko si Gabo at Mina sa Sampalo. Ang aking pagiging bulag naglaho. Parang kumunoy na unti-unting lumamon sa akin ang sakit. Bumalik ako sa bahay. Walang ingay. Walang salita. Tumayo ako sa harap ng aming larawan sa kasal. Kami, nakangiti. Sumusumpa ng walang hanggang pag-ibig. Ngunit ang mga ngiti ay peke. Ang sumpa ay hungkag. Doon ko natanto. Hindi na ako ang dating ako, hindi ko hinayaan na magpatuloy ang ganoong buhay. Hindi ko nahahayaan. Mula sa sandaling iyon, nagbago ang lahat sa akin. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagwala. Sa halip, nagsimula akong magplano. Tahimik. Maingat. Ako, na dati isang babaeng sunod-sunuran, ngayon ay nag-iisip na parang isang strategist. Naalala ko ang isang kaibigan ni Gabo. Siya ay nagtatrabaho bilang isang security guard sa isang subdivision malapit sa pinagtatrabahuhan ni Gabo. Tinawagan ko siya. Sinabi ko, pwede bang pakimonitor mo ang asawa ko? Parang may pinagdadaanan kami. Hindi ko sinabi ang totoo. Hindi ko kayang sabihin, pagkatapos, kumuha ako ng isang lumang cellphone. Hindi ko ginagamit. Sinabi ko kay Gabo na gusto ko lang maglaro. Mag-download ng games. Para maibsan ang stress ko. Ngumiti siya. Hindi nagduda. At doon ko inilagay ang isang tracking application. Ang bawat galaw niya. Bawat paglayo niya. Alam ko, nag-apply ako ng isang linggong bakasyon. Walang dahilan. Ngunit ang totoo, iyon ang aking pagkakataon. Upang masundan ang mga bakas na iniwan ni Gabo. Ang bawat pagliban. Ang bawat kasinungalingan. Sa bawat araw ng bakasyon ko, parang isang investigador ako. Hindi ako nagmamadali. Pinagmamasdan ko ang bawat detalye. Ang bawat hakbang ko may layunin. Ang bawat impormasyon binubuo ko ng dahan-dahan. Parang nagtatayo ako ng isang pader. Pader ng katotohanan. Laban sa kanilang pader ng kasinungalingan. Pagkatapos ng 3 araw ng matyagang pagtitipon ng mga impormasyon, natapos ko ang aking ibakasyon. Bumalik ako sa aking buhay. Ngunit hindi na ako ang dating ako. 3 araw matapos ang lahat, pinirmahan ko ang mga papeles ng diborsyo. Walang luha. Walang pagmamakaawa. Wala akong naramdamang anuman. Ang pakiramdam ko ay isang malalim na kalmado. Parang isang bagyo na nagdaan. At ngayon, payapa na. Nagsampa ako ng demanda sa korte. 10 minuto lang. Iyon ang kinailangan. Upang tapusin ang isang kasal na akala ko ay panghabang buhay. Ngunit hindi ako huminto doon. Mayroon pa akong isang huling bayarin na dapat bayaran. Naalala ko ng maliwanag ang mga salita ni Aling Elena noong araw ng aking kasal. Ang kanyang pagmamataas. Ang kanyang pagkamapanghusga. At ngayon, sila na laging nagmamalaki sa kanilang edukasyon. Sa kanilang mga prinsipyo. Tahimik lang nilang pinanood kung paano ako niloko ng kanilang anak. Alam ni Aling Elena ang lahat. Ngunit sa halip na pigilan si Gabo, kinonsinti niya. Si Don Roberto, na nakaupo sa wheelchair, minsan ay nagsasabi lang, ang isang lalaki, minsan lang naman magkamali. Dapat protektahan ng asawa ang tahanan at unawain ang kanyang asawa. 10 taon akong nagtiis. 10 taon. Nang maging opisyal ang diborsyo, hindi na ako umuwi sa apartment namin sa Forbes Park. Dumiretso ako sa nursing home kung saan naninirahan si Don Roberto.
Tinulak ko ang kanyang wheelchair ng kasing lambot ng dati. Parang dinadala ko lang siya sa ospital. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ospital ang aming patutunguhan, dinala ko siya sa bahay ni Carmina Perez, ang kabit ni Gabo. Isang townhouse sa isang bagong subdivision sa labas ng syudad. May dilaw na harapan at isang napakapangit na berdeng rehas sa pinto. Nang tumawag ako sa doorbell, binuksan ni Mina ang pinto. Nanigas siya nang makita ako. Marisa, anong ginagawa mo rito? Ang kanyang boses, nanginginig, binigyan ko siya ng ngiti na alam kong hindi niya malilimutan habang buhay. Wala naman. Dinala ko lang ang pinakamahalagang tao sa pamilyang ito. Tumalikod ako at itinulak ang wheelchair pasulong. Nanlaki ang mga mata ni Don Roberto. Puno ng takot. Marisa, saan mo ako dinala? Nasaan tayo? Yumuko ako. Bumulong ako sa kanya, ang boses ko ay kasing lamig ng hating gabi. Ito ang lugar na laging dinadalaw ng iyong anak, Don Roberto. Dito tinatamasa ng tagapagmana ng angkan ng Zamora ang kanyang kinabukasan, kasama ang kanyang kabit. Mula ngayon, dito kayo maninirahan. Bilang iyong ex-manugang, wala na akong anumang obligasyon sa inyo. Paano? Paano mo nagawa ito? Sigaw niya, ang kanyang mukha ay nagiging pula. Ang mga papeles ng diborsyo ay pirmahan na. Wala kang karapatan na pigilan ako sa anumang gusto kong gawin. Ang mukha ni Mina ay namutla. Hindi, pakiusap. Hindi ko kaya. Paano ko aalagaan ang isang matanda? Hindi mo kailangang alagaan siya. Ngunit kung hindi dahil sa iyo, hindi sana gumuho ang aking pamilya. Panahon na para panagutan mo ang iyong bahagi. Iniwan ko sa tabi niya ang isang bag ng gamot ni Don Roberto. Isang manual sa pag-aalaga ng pasyente. At ilang damit. Tumalikod ako at iniwan sila. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkagulat. Nang gabing iyon, umuwi ako ng naglalakad. Umuulan, ngunit ang puso ko ay magaan. Parang balahibo. Hindi ko kailangan malaman kung ano ang gagawin ni Mina. Itinuring ko lang iyon bilang huling regalo ko sa mga taong yumapak sa aking puso. Ngunit hindi ko kailanman inakala na sa isang gabi, ang buong istruktura ng pamilya ng aking dating asawa ay guguho. Pagdating ko sa bahay ng aking mga magulang sa Tondo, nagsimulang tumunog ng baliw ang aking cellphone. Hindi ko sinagot. Ayoko marinig ang anuman. Gusto ko lang lasapin ang kapayapaan na nararamdaman ko sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon na nakakulong sa bilangguan ng pagiging isang huwarang manugang. Ngunit sa ikapitong tawag, nakita ko ang pangalan ni Ibianan sa screen. Bumuntong hininga ako. Sinagot ko. Isang boses na halos isang hiyaw ang sumabog sa aking tenga. Marisa, nababaliw ka na ba? Paano mo naiwan ang biyanan ko sa bahay ng kalapating iyon? Nasa katinuan ka pa ba? Alam mo ba ang pinagsasasabi ng buong pamilya? Nanatili akong kalmado. Dinala ko lang po ang inyong biyenan sa lugar na laging dinadalaw ng inyong anak. Para maranasan niya ang tunay na buhay na matagal ninyong binaliwala. Walang hiya. Walang utang na loob. Ganito mo ako pagbabayaran sa 10 taon na sinuportahan kita? 10 taon? Sa 10 taon na naging manugang ninyo ako, hindi ninyo ako kailanman itinuring na bahagi ng pamilya. Mula pa sa unang araw, pinilit ninyo akong gumising ng alas 5 ng umaga para maghanda ng almusal para sa lahat, habang kayo at si Gabo ay mahimbing na natutulog. Kung may lagnat ako, sasabihin ninyong nag-iinarte lang ako. Nang ako'y nagbuntis, pinilit ninyo akong pumunta sa palengke tulad ng dati. At nang ako'y makunan, sinabi ninyo sa akin na baog ako, at ayaw ng langit na bigyan ako ng anak. At ngayon, sinasabi ninyong sinuportahan ninyo ako. Katahimikan sa kabilang linya. Hindi ako naghintay ng sagot. Pinutol ko ang tawag. Nang gabing iyon, nakipaghapunan ako sa aking nanay. Inaalis niya ang mga tinik sa isda habang mahinang nagtatanong.
Sa tingin mo ba, tama ang ginawa mo? Tiningnan ko siya. Mahinahon akong nagsalita. Nanay, kung nanatili akong tahimik. Kung nagtiis ako ng palihim. Iisipin ng mga tao na ako'y tanga. Ngunit kung ang isang tao ay sapat ng nagtiis, may karapatan din siyang gumanti. Hindi ito para sa paghihiganti. Ito ay para ipakita sa kanila na hindi ako ang mahinang babae na iniisip nila. Wala nang sinabi ang aking nanay. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang uri ng pagkalma. Siguro pagmamalaki. O siguro habag. Kinabukasan, si Aling Elena Reyes, kasama ang kanyang mga bayaw at pamangkin, ay dumating sa bahay ni Mina. Nalaman ko ito mula sa isang kaibigan na presidente ng Association ng mga residente sa subdivision na iyon. Tumawag siya sa akin tuwang-tuwa. Marisa, hindi mo maiisip ang eskandalo. Ang pamilya ng ex-asawa mo nagdidiwang sa bahay ng babaeng iyon. Pumasok ang biyenan mo, sumisigaw, iniinsulto si Mina, sinusubukang kunin si Don Roberto. Pero si Mina, umiiyak at ayaw daw niyang bitawan. Sabi mo raw sa kanya, responsibilidad na niya si Don Roberto. Umiti ako sa aking sarili. Hindi ko kailanman sinabi iyon. Ngunit kilala ko ang ugali ni Mina. Ang isang taong sanay na nabubuhay ng walang ginagawa ay mababaliw matapos ang isang gabi lang na marinig ang isang matanda na sumisigaw. Humihingi ng pagkain. O tulong para sa banyo. At saka, hindi naman talaga tahimik si Don Roberto. Mula nang magkaroon siya ng stroke, ang kanyang ugali ay naging mas magulo. Mas matigas ang ulo. Minsan, kahit ako, na nag-alaga sa kanya ng maraming taon, ay nawawala ng pasensya. Lalo na kung hinahampas niya ang mesa, humihingi na ako, ang kanyang manugang, ang magpapakain sa kanya. Sa mga oras na iyon, sigurado akong sumisigaw siya ng malakas sa kakaibang bahay na iyon. At si Mina, sigurado akong nasa bingit na siya ng nerbiyos. Namamatay sa kahihiyan. Hindi ba't iyan ang presyo ng pagnanakaw ng asawa ng iba? Ang buhay hindi kasing dali ng sa mga telenovela. Tanghali na nang makatanggap ako ng isa pang tawag. Sa pagkakataong ito, si Gabo. Hindi ko sinagot. Dumating ang isang mensahe. Marisa, ano ang ginawa mo sa aking ama? Nababaliw ka na ba? Sumunod pa ang isa. Ang buong pamilya ay nabubulabog. Malapit nang maospital si nanay dahil sa stress. Gusto mo bang malaman ito ng buong kapitbahayan? Sumagot ako. Sa isang pangungusap lang. Hindi ako nahihiya sa ginawa ko. Ngunit ikaw, napakaduwag mo na hindi mo man lang maamin ang iyong ginawa. Ang isang lalaking nag-iiwan ng kanyang matanda at may sakit na ama sa kamay ng kanyang ex-asawa at ng kanyang kabit ay dapat tumingin sa salamin. Pagkatapos, binlock ko ang kanyang numero. Kinagabihan, narinig ko ang isang kotse na huminto sa harap ng bahay ng aking mga magulang. Sa bintana, nakita ko si Aling Elena. Suot niya ang parehong damit na seda na mailila na bulaklak na marami kong beses nang nilabhan. Ngunit ngayon, gulo ang buhok. Namamaga ang mga mata. Mukha siyang miserable. Sumigaw siya mula sa pinto. Marisa Santos, lumabas ka rito ngayon. Lumabas ka at mag-usap tayo ng harapan. Si nanay ang unang lumabas. Ang kanyang boses ay matatag. Ma'am, kung mayroon kayong gustong sabihin, sabihin ninyo sa akin. Ito ang bahay ko. At ang anak ko, hindi na ninyo manugang. Hindi niya kailangang lumabas. Sira niya ang pamilya ko. Lumabas ako. Walang takot. Biyenan, bakit kayo naririto? Paano mo natanong? Pinahiyam mo ang buong pamilya ko. Gusto mo bang pagtawanan tayo ng buong kapitbahayan? Tiningnan ko siya ng direkta. Isang prangka na hindi ko pa nagamit kailanman. Hindi ko po kayo pinahiya. Inilabas ko lang ang katotohanan. Kung labis kayong natatakot sa kahihiyan ng pamilya,
sana ay itinuro ninyo sa inyong anak ang kahihiyan. Ay dedemanda kita sa paninirang puri. Sige po. Ay demanda ninyo ako. Mayroon akong sapat na ebidensya. Ang recording ni Gabo at Mina sa cave. Ang mga GTV footage sa hotel. Maging ang aking mga ulat mula sa psychologist dahil sa emotional abuse. Kung gusto ninyong magpunta sa korte, masaya akong sasamahan kayo. Ngunit sa tingin ko, hindi ako ang mapapahiya. Nanigas si Aling Elena. Hindi niya inasahan na ganito ko kahanda ang lahat. Alam kong lagi niya akong itinuturing na isang simpleng babae mula sa probinsya. Masunurin. Madaling hawakan. Ngunit nakalimutan niya na ang isang babae na naiipit sa kanyang limitasyon ay nagiging pinakamalakas sa lahat. Sa huli, tahimik siyang tumalikod. Umalis. Nakita ko ang kanyang baluktot na likod. Walang galit. Isang pakiramdam lang ng pagkalma. Nagsimula na ang paglilinis ng basura. Ngunit hindi pa ito ang lahat. Sa aking mga kamay, mayroon pa akong isang lihim na magpapaluhod kay Gabo at sa buong pamilya niya. Hindi na sila makakabangon. Nang ipadala ko ang mga ebidensya sa family chat, gumuho ang katahimikan. Hindi ko na kailangan pang basahin ang bawat reaksyon. Alam ko. Naramdaman ko. Ang Zamora, ang pamilyang laging nagmamalaki sa kanilang karangalan, ay nabuking. Ang eskandalo tungkol sa anak ni Gabo at ni Sofia ay kumalat ng mabilis. Nagsimulang mag-ingay ang mga kapitbahay. Ang social media. Ang mga dating sumusunod kay Aling Elena, nagtanong. Nagduda. Ito ang simula ng pagguho. Ngunit hindi pa pala iyon ang pinakamalalim na butas sa kanilang pundasyon. Nang ang pamilya Zamora ay nalulunod pa sa kahihiyan ng anak sa labas, dumating ang isa pang suntok. Mas mabigat. Mas nakakagulat. Isang suntok na tuluyang magpapabagsak sa karangalan na matagal nang ipinagmamalaki ni Aling Elena. Nagsimula ang lahat isang linggo ng umaga. Isang tawag mula sa hindi kilalang numero. Nag-atubili ako. Ngunit sinagot ko. Hello po, si Ginang Maria Santos po ba ang kausap ko? Dating manugang ni Doña Elena Reyes? Nagduda ako. Opo, ako nga po. Sino po ito? Isang boses ng lalaki. May edad na. Medyo paos. Ngunit malinaw. Ako po si Arturo Morales. Dati akong karelasyon ni Ginang Reyes. Mayroon lang po akong bagay na hindi ko na po kayang itago. Kailangan po nating magkita. Kinabahan ako. May kutob ako. Masama. Pumayag ako. Nagkita kami sa isang maliit na cave sa isang tahimik na eskinita sa Ermita, Manila. Isang lugar na hindi gaanong dinarayo. Nang dumating ako, naroon na siya. Nasa mga 60 taong gulang. Kahit puti na ang buhok, matalas pa rin ang kanyang tingin. May hawak siyang lumang folder. Pagkaupo ko, diretsahan na siyang nagsalita. Patawad kung biglaan ang aking pakikipag-ugnayan, Ginang Santos. Ngunit ang sasabihin ko sa inyo, labis ninyong ikagugulat. Tumango ako. Ang masamang kutob ko, lumalalim. Tiningnan ako ni Mang Arturo. Mahina ang boses niya. Noong 1973, kami ni Elena, kami po ay magkasintahan. Nakilala namin ang isa't isa sa isang seminar para sa mga empleyado ng gobyerno. Ako ay accountant sa isang kumpanya ng pagkain. Siya naman, administrative assistant. May mga plano kami noon para sa kasal. Huminga siya ng malalim. Pero bigla na lang siyang nawala. Nang hindi man lang nagpapaalam. Hindi nagpaliwanag. Nakinig lang ako. Walang salita. Pagkatapos ng 1 taon, patuloy ni Mang Arturo, nabalitaan ko na ikinasal siya kay Don Roberto Zamora. Isang respetadong direktor ng institusyon. Mula sa isang mayamang pamilya. Masakit.
Masakit iyon. Ngunit inisip ko, tadhana. Pagkatapos ng 3 buwan, may isang kaibigan ang nagsabi. Nananganak si Elena. May batang lalaki. Nanatili akong walang imik. Hindi ko halos mahinga. Si Gabo. Tumango si Mang Arturo. Inilabas niya mula sa kanyang folder ang isang photocopy ng isang lumang hit report. May batik-batik. May bahid ng kahalumigmigan. Pinaghihinalaan ko iyon sa loob ng 30 taon. 2 buwan na ang nakararaan, nagpa-check up ako sa doktor. Kumuha ako ng palihim ng sample ng aking buhok. Hiningi ko sa aking pamangkin na nagtatrabaho sa isang laboratorio. Naihambing iyon sa sample ng buhok ni Gabo. Na nakuha ko sa isang family gathering na dinaluhan ko. Dahil sa tulong ng isang kakilala. Ang resulta, 99% na pagkakatugma. Nanigas ako. Hindi ako makakilos. Parang tumigil ang mundo. Inilabas ni Mang Arturo ang isang lumang litrato. Mula pa noong 1973. Sa larawan, isang mas batang Aling Elena. May parehong matatalim na mata at ngiti ni Gabo. Sa tabi niya, isang batang Mang Arturo ang nakayakap sa kanyang balikat. Naiintindihan mo na ngayon, Ginang Santos. Ako ang biological na ama ni Gabo. Ngunit si Doña Elena, para makakuha ng magandang kasal, iniwan niya ako. At niloloko niya si Don Roberto Zamora sa loob ng mahigit 30 taon. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Ang bawat salita, parang kidlat. Ang pamilyang iyon, na yumurak sa akin. Sa pangalan ng karangalan, ng tradisyon, ng moralidad. Ito ay itinayo pala sa isang kastilyo ng kasinungalingan at panlilinlang. Ngunit bakit ninyo po sa akin sinasabi ito ngayon? Bumuntong hininga si Mang Arturo. Dahil alam kong inaapi ka nila. Nabasa ko sa internet ang nangyari sa inyo. Hindi ko hahayaan na mamuhay ang aking anak sa isang peking pamilya nang hindi alam ang kanyang pagkatao. At hindi ko rin hahayaan na ang isang tao na tulad mo ay yurakan ng walang katarungan. Hindi ko napigilan ang aking mga luha. Ang galit. Ang pagkabigla. Nanginginig ang aking buong katawan. Iniabot niya sa akin ang orihinal na city test. Ilang lumang litrato. At isang lumang diary na sinulat ni Elena noon. Dito, isinalaysay niya ang kanyang paghihirap. Dahil iniwan ang lalaking minamahal. At pinili ang isang kasal para sa kapakinabangan. Matapos ipanganak si Gabo. Ito ang totoo. Kung ano ang gagawin mo rito, nasa iyo na. Ngunit naniniwala ako na dumating na ang panahon. Para liwanagan ang mga bagay na matagal nang itinago. Umuwi ako. May dala-dala ang lahat ng iyon. Hindi ako nakatulog buong gabi. Dinagsa ako ng maraming alaala. Si Aling Elena na pinagagalitan ako. Dahil hindi ko alam kung paano protektahan ang mga halaga ng pamilya. Sumisigaw sa akin dahil hindi ko siya nabigyan ng apo. At ang araw na, habang tinuturo ako gamit ang tinidor, sinabi niya sa akin. Bawat kilos mo ay nakakaapekto sa karangalan ng bahay na ito. Kami ay isang huwarang pamilya. Hindi ko hahayaan na sirain ng isang bulok na mansanas ang lahat. Ngayon, naintindihan ko na. Ang bulok na mansanas, siya pala. Alam kong ang paglalantad nito, hindi lang magiging isang pagkagulat, kundi isang nakamamatay na suntok. Sa karangalan ng pamilya Zamora. Ang sandata na ginamit ni Elena para yurakan ang iba. Ngunit wala akong naramdamang kahit anong pagsisisi. Siya rin, yumurak sa marami. Para lang protektahan ang kanyang panlabas na anyo, tinawagan ko ang nag-iisang tao sa pamilya na pinagkakatiwalaan ko pa rin. Si Miguel. Miguel, may oras ka ba? Kailangan kong ipakita sa iyo ang isang bagay. Hindi na nagtanong si Miguel. Nagkita kami sa isang restaurant malapit sa kanyang opisina.
Nang ipakita ko sa kanya ang mga dokumento at mga litrato, namutla ang kanyang mukha. Habang tinitingnan niya ang bawat isa. Diyos ko, Marisa. Hindi na kailangan pang malaman ito ng buong pamilya. Gusto ko lang na malaman ng ilang tao. Ang tunay na mukha ng huwarang pamilya na labis nilang pinipuri. Matagal na nanahimik si Miguel. Pagkatapos, tiningnan niya ako ng may determinasyon. Hindi ka nag-iisa, Marisa. Kung susubukan ka pa ni Doña Elena na siraan, ako ang kakampi mo. Sasabihin ko sa buong pamilya. Ako ay bahagi ng bahay na ito. At ang aking salita ay hindi basta-basta babaliwalain. Tumango ako. Sa unang pagkakataon. Sa dulo ng mahaba at madilim na tunel na iyon. Naramdaman ko na hindi ako lumalaban ng mag-isa. Nang gabing iyon, tiningnan ko ang langit mula sa bintana. Ang bilog na buwan ay nagpapailaw sa mga bubong. Tinanong ko ang sarili ko. Kung ang isang babae na tulad ni Elena, na nagturo sa akin ng kagandahang asal, na nang-api sa akin sa pangalan ng pagiging isang mabuting manugang, na pinagalitan ako dahil sa kawalan ng prinsipyo. May lakas pa kaya siyang tumingin sa salamin? At harapin ang kanyang maruming nakaraan? Hindi ako sigurado. Ngunit alam ko na hindi na malayo ang araw na babagsak ang kanyang maskara. Sa harap ng buong pamilya, ang mensahe ni Miguel ang nagpagising sa akin sa isang katotohanang matagal ko nang alam. May pagpupulong daw ang pamilya Zamora sa kanilang mansyon, at ang layunin ay isa lamang, ang tuluyan akong ilibing, ang ipahiya ako sa harap ng lahat. Si Doña Elena ang magiging punong abala sa pagpapahayag ng aking pagiging baog, ang paghugas kamay sa lahat ng kanilang kasalanan. Subalit, hindi na ako ang Marisa noon. Hindi na ako ang babaeng tahimik na yumuyukod sa bawat hampas ng kapalaran. Nagpasiya akong dumalo nang walang paalam, nang walang babala. Pinili ko ang isang simpleng damit, ngunit elegante, hindi ko hangad ang mang-akit, kundi ang magpakita ng dignidad sa gitna ng unos. Habang naglalakad ako patungo sa silid na iyon, ramdam ko ang bawat tingin, ang bawat bulong, ang bawat paghuhusga. Ang mga mata ng mga Zamora ay tila sundalong handa akong sugurin, ngunit nanatili akong matatag. Si Doña Elena, nakaupo sa kanyang silya, tila isang reyna sa kanyang trono, ay nagsimulang magsalita. Ang kanyang boses ay puno ng paninisi, puno ng pagkukunwari. Idineklara niya sa lahat na ako ay walang kakayahang magkaanak, na ako ang nagwasak sa kanilang pamilya, na ako ang ugat ng lahat ng gulo. Ang bawat salita niya ay tila patalim na sumasaksak sa aking puso, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito ang pumipigil sa akin, kundi ang nagbibigay ng lakas. Tumindig ako ng buong paggalang, ngunit may taglay na kapangyarihan. Wala akong iniwan sa aking boses na anumang pahiwatig ng takot. Inilabas ko ang aking ulat mula sa Philippine General Hospital, ang medikal na patunay na ako ay malusog, na ako ay may kakayahang magkaanak. Nagpatuloy ako sa pagsasalita, bawat salita ay tumatago sa katahimikan ng silid. Ipinaalala ko sa kanila ang pag-aalaga sa akin ni Doña Elena nang mailagnat, ang pilit na pagtatrabaho na naging dahilan ng aking pagkalaglag. Ang lahat ay nakikinig, ang kanilang mga mukha ay nagpapahayag ng pagkabigla. Hindi po ako baog, Doña Elena, ang mariin kong tugon habang ipinapakita ang aking mga dokumento. At ang pagkawala po ng aking unang anak ay bunga ng pagpapabaya, hindi ng aking kakulangan. Hindi pa ako tapos. Ang aking kamay ay dahan-dahang inabot ang isa pang sobre. Naroon ang katibayan, ang ulat ng city test ni Marco, ang anak ni Gabo at Sofia Ramirez. Nandoon ang selyo ng National Bureau of Investigation, hindi ito basta-bastang papel. Ibinigay ko ito sa kanilang abogado, at nang makita ni Gabo ang dokumento, nanlamig ang kanyang mukha, nawala ang kulay, tila nilayasan ng dugo. Ramdam ko ang pagyugyog ng silid sa bawat salitang lumalabas sa aking bibig. Ngunit mayroon pa. May isa pang katotohanan na matagal nang inilibing, isang lihim na sumira sa pundasyon ng pamilya Zamora.
Inilabas ko ang huling sobre, naglalaman ng city test ni Gabo at ni Arturo Morales, si Mang Arturo. Kasama nito ang isang lumang talaarawan ni Doña Elena, ang katibayan ng kanyang lihim, ng kanyang pagkakanulo. Ang talaarawan na nagsasaad na si Gabo ay hindi tunay na anak ni Don Roberto Zamora. Isang malakas na katahimikan ang bumalot sa silid, na sinundan ng kaguluhan, ng bulungan, ng pagkabigla. Ang mga mukha ng mga Zamora ay puno ng galit, ng pagtataka, ng kahihiyan. Si Don Roberto, nakaupo sa kanyang wheelchair, nanginginig ang mga kamay. Isang patak ng luha ang dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi, isang luha na nagsasabing lahat ng sakit, ng pagtataksil, ng katotohanang matagal nang itinago. Isang matandang tiyo abuelo, isang pinuno ng angkan na may malaking respeto, ang tumindig. Ang kanyang boses ay mabigat, puno ng otoridad, ngunit may himig ng kalungkutan. Hindi na ito matatakpan, anya, ang kanyang mga mata ay lumilinga sa bawat isa sa amin. Ang pamilyang ito na laging nagtuturo sa iba, sapat na. Hayaan nating umuwi ang bawat isa at magnilay-nilay sa kanilang sarili. Habang papalabas ako ng silid, dumaan si Gabo sa aking tabi. Ang kanyang boses ay mahina, puno ng pagsisisi, patawad, Marisa. Ikaw ang nanalo. Hindi ko naramdaman ang tunay na tagumpay. Walang halong tuwa o paghihiganti. Ang naramdaman ko ay ginhawa, isang malaking pasanin ang nawala sa aking balikat. Ang katotohanan ay nakalaya at ako ay malaya na. Iniwan ko ang mansyon ng mga Zamora, nadala ang aking sarili, walang balak lumingon, walang hangad na bumalik. Mabilis kumalat ang balita tungkol sa pamilya Zamora sa buong Metro Manila. Ang iskandalo, ang pagkabunyag ng mga lihim, ay naging usap-usapan. Ako, nanatiling tahimik, walang anumang idinagdag, walang anumang komento. Ang aking isip ay nakatuon sa pagbawi sa aking sarili, sa pagbuo ng panibagong buhay. Hindi nagtagal, dumating ang isang biyaya, ang alok ng trabaho mula sa Construction Stores, isang kumpanyang unti-unting lumalago sa industriya. Si Miguel Zamora ang nagrekomenda sa akin, isang kilos na nagpakita ng kanyang patuloy na suporta at tiwala. Ang mga unang araw ko sa trabaho ay tila isang panibagong simula. Hindi na ako ang ibabaeng anino ng pamilya Zamora, kundi si Marisa, isang profesional na may sariling pangarap at kakayahan. Ang bawat sandali sa opisina ay puno ng pagtuklas, ng pag-aaral, ng kalayaan. Si Alexander Gomez, o Alex, ang direktor ng kumpanya, ay isang taong maingat at maalalahanin. Araw-araw, may kape na naghihintay sa aking mesa. Madalas siyang dumadaan sa aking pwesto, nagtatanong kung maayos ba ang lahat, kung may kailangan ako. At nang sumapit ang kanyang kaarawan, inanyayahan niya ang buong opisina, kabilang ako, sa isang maliit na salu-salo pagkatapos ng trabaho. Ang mga kilos na ito ay dahan-dahang nagpaparamdam ng isang kakaibang init sa aking puso. Maaaring totoo ang lahat, ngunit maaari ding ito ay pag-ulit lamang ng lumang script, ang bulong ko sa aking sarili. Ang nakaraan ay nag-iwan ng malalim na sugat, at kahit gaano pa man kaganda ang isang simula, may bahagi sa akin na laging nag-aalangan, laging nagdududa. Isang gabi, habang ako ay naghahanda ng matulog, may isang kakaibang mensahe ang dumating sa aking telepono. Anonymous ito, walang pangalan, walang numero. Mag-ingat ka kay Alexander Gomez. Hindi lahat ng mabait ay totoo. Marami na siyang binihag at sinaktan. Nagulantang ako. Ang katahimikan ng gabi ay biglang nabalutan ng takot at pagdududa. Ito ba ay isang babala o isa na namang pagsubok ng tadhana? Hindi ko binaliwala ang mensahe. Ang aking mga karanasan ang nagturo sa akin na ang katotohanan ay madalas na nakatago sa likod ng magandang panlabas. Nagsimula akong mag-imbestiga, ng palihim, ng maingat. Ang unang taong nilapitan ko ay si Tita Pilar Castro, isang mas nakatatandang kasamahan sa trabaho na kilala sa kanyang pagiging tapat at mapagkakatiwalaan. Marisa, hindi ka nag-iisa, ang bulong niya, habang ibinabahagi niya ang mga kwento. Marami na rin daw ang nakatanggap ng ganoong mensahe.
May 3 babaeng empleyado na bigla na lang nagbitiw sa trabaho matapos tulungan ni Alex. Ang bawat kwento ay nagdudulot ng mas matinding pagdududa sa aking puso. Sa tulong ni Tita Pilar, nahanap ko si Lorena Diaz, o Laura, isang dating empleyado ni Alex. Nagkita kami sa isang tahimik na lugar at doon, ibinuhos niya ang kanyang sakit. Ikinuwento niya ang masakit na karanasan nang iwan siya ni Alex matapos ang isang business trip. Ang mga pangako, ang mga pangarap ay biglang nawala. Naniniwala siyang ang kapatid ng isa pang biktima ang nagpadala ng mga anonymous na mensahe. Ang aking mundo ay tila gumuguho muli. Ang takot na malinlang, ang takot na masaktan ay muling nagbabalik. Nagpasiya akong magbakasyon ng 2 araw. Pinatay ko ang aking telepono, inilayo ko ang aking sarili sa ingay ng syudad. Nagbalik ako sa aming probinsya, sa tahimik na kanayunan, kung saan naroon ang aking pamilya, kung saan ko matutuklasan muli ang aking sarili, at susubukang hanapin ang kapayapaan sa gitna ng lahat ng kaguluhan. Kung kayo po ay nakikinig pa rin hanggang sa puntong ito, mangyaring mag-comment ng isa sa ibaba. Ibig sabihin niyan, may mga kasama ako sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ay ang pinakamalaking inspirasyon upang maipagpatuloy ko ang huling bahagi ng kwento, kung saan ang lahat ng katotohanan ay tuluyang mabubunyag at matutuklasan ko ang tunay na kalayaan. Salamat po sa pakikinig at patuloy na sumubaybay. Pagbalik ko sa Manila, nadama ko ang pagtawag ng tadhana. Ang aking isip ay malinaw, ang aking puso ay handa. Hindi ko hahayaang ang nakaraan ang magdikta ng aking kinabukasan. Hindi na ako tatakbo sa mga pagdududa. Hindi nagtagal, tumawag si Alex. Inanyayahan niya ako na magkita sa isang tahimik na coffee shop sa tabi ng ilog. Nang kami ay magkaharap, wala akong inaksayang oras. Direkta kong kinwestiyon siya tungkol sa mga tsismis, tungkol sa kwento ni Lorena Diaz. Ang aking boses ay kalmado, ngunit may taglay na bigat ng katotohanan na kailangan kong malaman. Lumingon siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit may sinseridad. Nagsimula siyang magkwento. Ikunuwento niya ang tungkol sa kanyang unang pag-ibig, isang babaeng mas matanda sa kanya, isang babaeng matapang na nag-alay ng kanyang sarili para maprotektahan ang kanyang kumpanya nang ito ay nagsisimula pa lamang. Inamin niya ang kanyang pagiging duwag noon, ang kanyang kawalan ng lakas na panindigan ang kanilang pag-ibigan sa harap ng pagsubok. Ang kanyang kwento ay puno ng pagsisisi, ng lungkot, ng isang matinding aral. Marisa, hindi ko kailanman sinasadya ang manakit, anya, ang kanyang boses ay tila nagmamakaawa. Ipinaliwanag niya na ang kanyang pagiging malamig sa ibang babaeng empleyado ay dulot ng kanyang takot, ng kanyang trauma mula sa nakaraan. Ang tala na ibinigay niya kay Lorena, ang tala na inakala nitong isang sulat ng pag-ibig, ay isang simpleng memo lamang tungkol sa trabaho, isang pagkakaintindiang nagdulot ng malalim na sakit. Inamin niya na hindi siya perpekto, na marami siyang pagkakamali, ngunit iginiit niya na hindi niya kailanman ginamit o sinamantala ang sinuman. Pinakinggan ko ang bawat salita niya, ang kanyang mga mata ay tapat, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Naramdaman ko ang sinseridad sa kanyang pagpapaliwanag. Mayroon pa rin akong mga pagdududa, mga bakas ng nakaraan na mahirap burahin. Ngunit sa oras na iyon, may bahagi sa akin na nagsasabing bigyan siya ng pagkakataon. Mayroon pa rin akong mga pagdududa, ngunit hindi ako tatakbo. Ang aking tugon, habang tinatanggap ko ang kanyang kamay, isang simbolo ng pagtitiwala, kahit hindi pa ito lubusan. Nang biglang magring ang aking telepono. Si Rocco Zamora. Ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng takot at pagkabigla. Marisa, si tatay. Inatake siya. Sa FA na naman siya, kritikal. Ibinuhos niya ang lahat. Si Aling Elena ay wala sa sarili. Si Gabo ay hindi makontak. At si Mina, ang kanyang kapatid, ay biglang nawala, tila sumama sa hangin. Ang aking puso ay biglang nahati. Ang galit ko sa pamilya Zamora, ang sakit na dinulot nila sa akin, ay nag-uumpisa sa aking isipan.
Ngunit naroon din si Don Roberto, ang nag-iisang tao sa pamilya na naging mabuti sa akin, ang nag-iisang naging tunay na ama sa akin. Ang kanyang mga kabutihan, ang kanyang pagmamahal, ay umalingaw-ngao sa aking alaala. Hindi ko kayang baliwalain ang kanyang kalagayan. Ang aking desisyon ay malinaw. Hindi ako papayag na ang galit ang magdikta ng aking mga kilos. Pupunta ako sa ospital, ang sagot ko, sa isang boses na puno ng pagpapasya. Para kay Don Roberto, hindi para kaninuman sa pamilyang iyon. Ang aking mga paa ay handa ng maglakbay sa isang panibagong landas, isang landas na puno ng hamon, ngunit puno rin ng pag-asa. Ang tawag ni Rocco ang nagtulak sa akin, hindi ng galit, kundi ng awa, ng isang matinding pagkilala sa taong minsang naging tanglao sa aking madilim na mundo. Don Roberto. Walang pag-aatubili akong nagtungo sa Philippine General Hospital, ang amoy ng disinfectant at ang pag-aalala ang bumati sa akin pagdating. Nakita ko si Aling Elena, nakaupo sa isang silyang malamig, ang kanyang tikas at pagmamataas ay tila nilusaw ng takot. Ang kanyang mukha ay walang kulay, ang mga mata niya ay maga at walang pag-asa, malayo sa Doña Elena na aking nakilala. Si Rocco naman, walang magawa, tila nawala ng direksyon sa gitna ng kaguluhan, isang imahe ng kawalan ng kapangyarihan sa harap ng isang matinding krisis. Alam ko ang proseso. Sa loob ng maraming taon, naging tagapag-alaga ako sa pamilyang iyon, at sa kabila ng lahat, hindi ko maipagkakaila na may bahagi sa akin ang matalik na nakakakilala sa bawat galaw, sa bawat pangangailangan. Walang patumpik-tumpik, agad kong hinanap ang mga medical records ni Don Roberto. Kinausap ko ang mga nurse, ang mga doktor. Ang aking boses ay kalmado, ang aking mga kilos ay tiyak, tila isang taong matagal nang sanay sa ganitong sitwasyon. Ako ang umasikaso sa lahat ng kinakailangang papeles, sa mga formalidad na hindi man lang naintindihan ng mag-ina. Ramdam ko ang pagtingin ni Aling Elena, ngunit wala akong binasa sa mga mata niya, kundi ang labis na kalungkutan at, marahil, ang isang butil ng pagpapasalamat. Nagpaiwan ako sa ospital. Sa mahabang gabi na iyon, hindi ko iniwan ang tabi ni Don Roberto. Nakaupo ako sa isang silyang matigas, ang aking mga mata ay nakatutok sa monitor, sa bawat pagtaas at pagbaba ng linyang sumisimbolo sa kanyang buhay. Bawat pintig ng kanyang puso ay tila pintig din ng aking pag-asa, ng aking pagnanais na siya ay gumaling. Sa gitna ng dilim at katahimikan, ang mga alaala ay nagsimulang magbalik. Ang kanyang mga kabaitan, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagiging ama sa akin, ang lahat ng iyon ay umalingaw-ngao sa aking isipan. Ang sakit na dinulot ng pamilya Zamora ay naroon pa rin, isang peklat sa aking puso, ngunit sa harap ng kanyang kawalan ng malay, ang lahat ng iyon ay tila nawalan ng saysay. Ang tanging nararamdaman ko ay awa, at isang matinding pangamba para sa kanyang buhay. Ang oras ay tila bumagal, bawat segundo ay isang pagsubok sa aking pagtitiis, sa aking kakayahang manatiling matatag para sa taong nagpakita ng tunay na kabutihan sa akin. Nang sumikat ang araw, dala ni Aling Elena ang isang mangkok ng mainit na sopas. Ito ay lutong bahay, amoy ng mga gulay at manok, isang amoy na matagal ko nang hindi nalalasahan mula sa kanyang kusina. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pagmamataas at pagkukunwari, ay ngayon ay puno ng paghihinayang, ng pagod, ng isang bagay na halos hindi ko makilala, ang tunay na pagsisisi. Napakasama ng ugali ko sa iyo, ang bulong niya, ang kanyang boses ay mahina, tila nalulunod sa lungkot. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko ang anumang pahiwatig ng pag-amin, ng pagsisisi mula sa kanya. Hindi ito ang Aling Elena na dating nagmamataas at nagpapahihiya. Ito ay isang babaeng tila binali ng kapalaran na nawala ng lahat ng kanyang baluti. Nagpatuloy siya sa pagsasalita, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Walang anuman kung hindi mo ako patawarin, ngunit papayagan mo ba akong subukang ayusin ito ng paunti-unti? Ang kanyang mga salita ay tila isang bagong simula, isang pahiwatig ng pagbabago na matagal nang hinihintay, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa pangalan o reputasyon, kundi sa tunay na sakit na kanyang nararamdaman.
Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, naghahanap ng kaunting pag-asa, ng kaunting pagpapatawad. Pinakinggan ko siya, ang aking puso ay puno ng halo-halong emosyon. Ang sakit ay malalim at hindi madaling burahin ang lahat ng pinagdaanan. Ngunit nakita ko ang sinseridad sa kanyang mga mata, ang kanyang pagiging marupok na ngayon ay lantad. Hindi lahat ay may pagkakataong ayusin ang mga bagay-bagay. Ang aking tugon, ang aking boses ay kalmado, ngunit matatag. Hindi ko siya binigyan ng maling pag-asa, ngunit hindi ko rin siya tuluyang isinara. Kung gigising si tatay, tutulungan ko siya, ngunit pagkatapos nito, hindi na ako babalik. Ito ang aking kondisyon, ang aking limitasyon. Ang pagtulong ko ay para kay Don Roberto lamang, hindi para sa kanila. Tahimik siyang tumango, tinanggap ang aking desisyon ng walang anumang pagtutol. Ang kanyang pagiging mapagpakumbaba ay isang sulyap sa pagbabago na matagal nang inaasam. Sa ika-4 na araw, matapos ang operasyon, nagkaroon ng milagro. Nagising si Don Roberto. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang bumukas, at ang kanyang unang salita, na mahina ngunit malinaw, ay ang aking pangalan. Marisa, ang tanong niya, ang kanyang boses ay tila naghahanap. Agad akong lumapit, ang aking puso ay puno ng kagalakan at pag-asa. Ang kanyang paggaling ay isang pag-asa, isang patunay na may mga bagay pa rin na karapat-dapat ipaglaban. Ang kanyang mga mata ay naghahanap sa akin, tila alam niyang ako ang laging naroon. Nang makarecover siya ng kaunti, humiling siya na mag-usap kami ng pribado. Lumabas si Aling Elena at Rocco, at kami na lamang ang naiwan sa silid, ang tunog lamang ng monitor ang nagsisilbing musika. Marisa, anak, ang sabi niya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng matinding emosyon. May gusto akong ipakuha sa iyo. Inutusan niya akong kumuha ng isang dilaw na sobre sa ilalim ng kanyang unan sa drawer sa gilid ng kama. Ang password, anya, ay ang aking kaarawan. Ang bawat detalye ay tila isang lihim na matagal nang iningatan. Alam ko na noon pa man na sa pamilyang ito ay walang sinuman ang kasing tapat mo. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa aking puso, isang pagkilala na matagal ko nang hinahangad, isang pagpapagaling sa mga sugat na malalim. Nang aking buksan ang sobre, laking gulat ko nang makita ang isang testamento, isang holographic will. Ito ay nakasulat sa kanyang sariling sulat kamay, bawat letra ay puno ng kanyang huling hangarin. Iyan ang aking testamento, ang orihinal, ang paliwanag niya, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, ngunit may matinding pagpapasya. Nakasulat dyan na kung muling magtaksil si Gabo sa kanyang asawa, ang lahat ng aking ari-arian ay mapupunta sa iyo, Marisa. Ako ay nabigla, ang aking isip ay tila nawala ng direksyon. Hindi ko halos maintindihan ang kanyang mga sinasabi. Ang lahat ng yaman ng mga Zamora, ang lahat ng pinaghirapan ni Don Roberto, ay ibibigay sa akin. Sa akin, na isang hamak na kasambahay, isang dayuhan sa kanilang pamilya. Ito ay hindi ka panipaniwala. Ngunit ipinaliwanag niya ang lahat, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi at panghihinayang. Marisa, matagal ko nang alam ang tungkol kay Gabo at kay Mina, ang kanyang boses ay mabigat. Ngunit dahil sa aking katandaan, sa aking karamdaman, at sa pagtatago ni Aling Elena para sa dangal ng pamilya, wala akong nagawa. Ang bawat salita niya ay tila isang pasani na matagal niyang dinala. Pinagsisisihan ko, anak, na hindi ako kumilos ng mas maaga. Hayaan mong ito ang aking paraan upang maitama ang lahat, upang bigyan ka ng hustisya at pagkilala na nararapat sa iyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal, ng isang paghingi ng tawad, ng isang huling hiling na sana ay makamit ko ang tunay na kalayaan. Ang kanyang pagiging mahina ay nagbigay sa akin ng lakas, ng isang pakiramdam na ako ay maihalaga, na ang aking katapatan ay hindi kailanman nasayang. Siya ay hindi lamang nagbibigay ng ari-arian, kundi nagbibigay ng pag-asa, ng isang bagong simula para sa akin. Ang kanyang lihim na testamento ay hindi lamang isang dokumento, kundi isang testamento ng kanyang pagmamahal at pagtitiwala sa akin. Sa loob ng dilaw na sobre na ibinigay sa akin ni Don Roberto,
natuklasan ko ang isang holographic will, nakasulat sa kanyang sariling sulat kamay. Naroon ang kanyang lagda, ang kanyang fingerprint, at higit sa lahat, isang audio recording ng kanyang boses. Ang bawat salita ay malinaw, puno ng kanyang huling hangarin. Tumawag si Aling Elena, at nang ibunyag ko ang tungkol sa testamento, nagulantang siya. Nawalan siya ng malay sa kabilang linya. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Isang pagpupulong ang naganap sa opisina ng abogado ng pamilya. Naroon ang lahat, ang mukha ni Aling Elena ay puno ng galit at kawalan ng pag-asa. Si Gabo ay tahimik, ang kanyang mukha ay busilak sa kahihiyan. Binasa ng abogado ang testamento at ipinakinggan ang recording ng boses ni Don Roberto. Kinumpirma niya ang ganap na pagiging balido ng dokumento. Tumindig ako, ang aking boses ay matatag at malinaw. Hindi ko kailangan ang anumang ari-arian, ang deklarasyon ko. Ang tanging hiling ko ay ang ibalik ang aking dangal, at wala nang sinuman ang makapagmamaliit sa akin. Lumabas ako ng silid, nakataas ang aking ulo, ang aking puso ay puno ng kapayapaan. Hindi sumuko si Aling Elena. Nagsampa siya ng kaso upang ipawalang bisa ang testamento. Inakusahan ako na pinilit ko si Don Roberto at hindi na raw ito nasa tamang pag-iisip. Sa korte, ipinresinta ko ang lahat ng ebidensya, ang orihinal na testamento, ang audio recording, ang video mula sa hospital camera, at ang ulat ng neurologist na nagpapatunay na si Don Roberto ay nasa ganap na kamalayan. Hindi maikakaila ang katotohanan. Ibinasura ng korte ang kaso ni Aling Elena. Nang kami ay lumabas ng korte, nilapitan ko siya. Minsan mong sinabi na hindi ako karapat-dapat pumasok sa bahay niyo. Ang sabi ko, ang aking boses ay kalmado ngunit may diin. Ngayon, ako ang hindi na nangangailangan sa inyo. Hindi pa natatapos ang laban. Nakatanggap ako ng anonymous message na may kalakip na larawan ni Aling Elena na naglilipat ng mga ari-arian sa ibang bansa. Agad akong nakipag-ugnayan sa aking abogado at kay Miguel Zamora. Sa tulong nila, napigilan namin ang kanyang plano at ang mga ari-arian ay na-freeze. Sa isang opisyal na pahayag, idineklara ko na ibibigay ko ang lahat ng minanang ari-arian ni Don Roberto sa isang foundation na sumusuporta sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso, ang Aruga para sa Kababaihan Foundation. Hindi ko ito ginawa upang magyabang, kundi upang magbigay inspirasyon, upang ipakita na ang tunay na kalayaan ay hindi matatagpuan sa yaman, kundi sa paggawa ng tama. Sa isang hindi inaasahang pangyayari, nag-post din si Carmina Perez, si Mina, sa social media, kinumpirma ang aking mga sinasabi, at kinondena si Gabo at Aling Elena. Sa wakas, natagpuan ko ang tunay na kapayapaan. Habang naglalakad ako sa tabi ng ilog, ramdam ko ang lamig ng hangin, ang init ng araw. Lumitaw si Alex Gomez, dala ang 2 tasa ng mainit na tsaa. Hindi ko na kailangan ng proteksyon ng sinuman, ang sabi ko sa kanya, habang magkatabi kaming naglalakad. Ngunit kung gusto mong maglakad sa tabi ko, hindi mo na kailangang hawakan ang aking kamay. Sapat na tayo ay pareho ang direksyon. Ang aking kwento ay isang patunay na ang katotohanan ay laging mananaig. Huwag kang matakot. Lumaban ka para sa iyong karangalan, para sa iyong katotohanan. Dahil ang kabutihan, kung minsan, ay matatagpuan sa lakas ng paglaban. Ang kwento ni Marisa Santos, nagtatapos na rito. Ano sa tingin ninyo ang naging desisyon ni Marisa? Kung kayo ang nasa kanyang posisyon, mayroon ba kayong gagawing kakaiba? Ibahagi po ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Binabasa ko po ang bawat isa sa inyong mga komento. Kung ang kwentong ito ay nagpaisip o nagparamdam sa inyo ng kung anuman, huwag kalimutang mag-iwan ng like. Ibahagi rin po ito sa isang taong pinaniniwalaan ninyong madarama rin ang mensahe. At mag-subscribe sa channel ng Tahimik na Ganti para hindi makaligtaan ang susunod na mga misteryo. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento, at malay natin, sa susunod kayo na mismo ang makakatuklas ng sarili ninyong tahimik na ganti. Ang kwentong ito ay kathang-isip,
at ang mga kilos na ipinakita ay hindi dapat tularan sa totoong buhay. Panoorin ito bilang pagninilay tungkol sa mga ugnayan ng tao.